Kaninang umaga po, habang nagko-conclude si Pastor RJ sa message sa Philippians, natalakay niya ang tungkol po sa ating impluensya sa ating pamilya bilang mga magulang sa kanyang mga anak at sa lahat ng ating mga relatives sa ating tahanan at kaugnayan po sa pamilya na dapat ang pamilya ay pinagpapala ng ating Panginoon. At dahil dyan, bagamat ang usapan namin ni Pastor RG ay isang message lang ako ngayong hapon, kasama na po ang Lord's Supper, pero hindi ko po mapigilan na gusto ko magbahagi ang tungkol po sa pamilya, na kung ano pong buti ng pamilya kapag si Kristo ang ating Panginoon. At ito po ibabatay natin sa aklat po ng Colossus, chapter 3. Colossus chapter 3, pero bago natin basahin ang ating teksto, tanong ko lang po, saan po nasusukat ng mundo ang pagiging isang pinagpalang tahanan? Paano sinusukat ng mga tao sa mundo ang pagkakaroon ng isang pinagpalang tahanan? Ano pong kadalasan na kanila pong katuwiran kapag naabot nila ito, tagumpay ang aming pamilya? Para sa iba, kailangang makapagtapos lahat ng mga anak ng mga kurso upang maabot nila ang pinakamataas na edukasyon para sa kanilang future. Marami naman nagsasabi na kailangan magkaroon ka ng magagandang bahay, magkaroon ka ng magagandang sasakyan, magkaroon ka ng matibay na business, kung anuman ang business. At higit sa lahat, dapat mayroon kang naipong malaking halaga sa bangko. Then, that's it. Yan po ay masaya na ang pamilya. At mayroon pang pahabol na kailangan ang mga anak nila ay makapag-asawa ng Amerikano. Uso po yun sa Bisaya. Halos mga kabataang babae ron, hawak-hawak ng Amerikanong matatanda pa sa akin. Sapagat yun daw po ang tagumpay. Pero kung maabot man nila ito, mataas na pinag-aralan, magandang buhay, magaganda mga anak, gwapo't mga anak, ito ba ang sukatan ng pagiging pinagpalang pamilya? Well, maraming mga anak, kung gaano kataas ang pinag-aralan, ligaw sa buhay. Masyadong independent, tiwala sa sarili, gaya nilang gumawa, kumilos sa kanilang sariling pamamaraan. So pumapasok po ang iba't ibang mga kasalanan, adultery, fornication, hiwalayan ng girlfriend, nandyan ang mga tinatawag na pagsusubok sa mga pag-aasawa, at iba't iba pa, mga drugs, bisyo, lahat ng garbo ng sanlibutan naabot nila. Pero ang kinawian nito, hindi po ito isang matibay at pinagpalang tahanan o bahay, kundi ito po ay isang broken family. Basag o sirang pamilya. At hindi ganyan ang disenyo ng Diyos sa pag-aasawa. Diyos ang nagtatag ng institusyon ng pag-aasawa, kaya ito'y banal kung atin itong nasusunod ayon sa kanyang layunin. Sabi nga ng awitin, a house is not a home, and a home is not a house kung ito naman ay broken. At dahil po marami pong broken families kung saan-saan napupunta ang mga anak, hindi nagagabayan, namumuhay sila sa kanilang sariling kakayanan. Ang pagkakaroon po ng isang pinagpalang tahanan ay wala po sa kakayanan at paraan ng tao. Ang pag-asa nila ay si Kristo lamang. Ang pag-asa ng pamilya ay ang banal na kasulatan. At ngayon po, sa ating pong babasahin, Colossus chapter 3 verses 18 to 21, ibabahagi natin ang 4 blessings
happen when Christ is the Lord of the home. Apat na biyayang nangyayari kapag si Kristo ang Panginoon ng isang tahanan. Basahin po natin ang sinasabi, Colossians chapter 3 verses 18 to 21. Ang sabi po, mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, gaya ng nararapat sa Panginoon. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sumunod kayo sa inyong mga magulang sa lahat ng mga bagay, sapagkat ito'y nakakalugod sa Panginoon. Mga ama, huwag ninyong ibunsod sa galit ang inyong mga anak, baka manghina ang loob nila. I'm sorry, hanggang 21 lang po tayo. So ito po ang salita ng Panginoon na pinamagatan ko pong isang pinagpalang tahanan. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sapagkat ang salita ninyo ay gabay, hindi lamang sa aming pansariling buhay sa ibang mga tao, kundi maging sa aming pong pamilya, sa aming tahanan, sapagkat ito'y disenyo ninyo na makita at maaninag ang iyo pong larawan sa relasyon sa bawat isa, lalo na po sa isang pamilya. Nawa, Panginoon, tulungan nyo kaming unawain ito at tulungan nyo rin po ako, Panginoong, maipaliwanag ito ng malinaw sa bawat isa para po sa iyong kapurihan at kaluwalhatian. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So mayroon pong apat na pagpapala na nakita natin sa verses 18 to 21. Pero tingnan natin muna ang background ng tao. Ang tao po ay nilikha ng Diyos ayon sa wangis niya. At ang wangis na ito ay hindi po outward, kundi ito ay spiritual, hindi nakikita, kundi nasa loob ng ating pagkatao. Ang Diyos ay banal at tayo'y nilikhang banal. Ang Diyos ay matuwid, tayo'y nilikhang matuwid. Ang Diyos ay isang Diyos na matalino, binigyan tayo ng katalinuhan. Ang Diyos ay malikhain, binigyan din tayo ng pagkamalikhain. Yan po ang larawan ng Diyos na nasa atin. Kanya nga, in Him we live and move and have our being. Ngunit sa isang utos lamang ng Panginoon, nang sabi, huwag niyong labagin ang utos kong ito na huwag niyong kainin ang bunga ng isang puno ng kahoy na nagbibigay ng kaalaman ng mabuti at masama. Dahil po ang tao, tulad kay Adan at kay Eva, ay malaya sa kanila pong kalooban, mas inibig nilang sumuway. At dahil sa kanilang pagsuway, nasa kanila ang sumpa ng kasalanan, at hindi lamang sumpa ng kasalanan, kundi ang kapangyarihan ng kasalanan na siyang umalipin sa kanila upang paniwalaan nila ang kanilang sariling kakayanan at hindi na ang Diyos. Kaya nangyari po, namatay ang relasyon ng tao at Diyos. Kamatayan po, meaning to say, death means separation. Kaya nagkaroon ng kamatayang espiritual, ang tao ngayon sa Diyos, hiwalay. At ang pagkahiwalay nito ay eternal, walang katapusan, maliban na lamang kung Diyos mismo ang gagawa ng dugtungan. At ginawa nga ng Diyos, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. At si Kristo po ang namagitan. At hindi lang basta namagitan si Kristo, kailangan siyang mamatay alang-alang sa atin upang yung ating pagkakasalang minanan natin kay Adan, isang pagdirebelde, laban, kaaway, napupuot sa Diyos, mas iniibig ang sanlibutan, iniibig ang mga idolo, mga bagay, mga tao, ito po ay kinamatayan ni Kristo. Kamatayan ni Kristo ang dahilan na tayo po'y makapanumbalik sa relasyon ng ating Panginoon. Now, ito po ang sumira sa atin. Kaya marami pong pamilya, bagamat matatalino, pero sila po ay depraved. Sila po ay patay sa kasalanan.
Kaya wala po silang espiritual na kaunawaan kung paano itaguyod ang isang magandang pamilya. Ginagawa lamang nila ito sa pamamagitan ng kanilang magandang asal, sa magandang pag-aaral, sa katayuan ng kanilang buhay, at sa pamantayan sa iba. Kung nagawa nila ito, gagawin din natin, matatalino tayo. Pero hindi po yan ang solusyon upang magkaroon ng isang pinagpalang pamilya. Isang pinagpalang pamilya, ang kailangan nila ay dapat si Kristo ang siyang maging kanila upang lahat po ng mga hadlang na yon sa isang pagiging pinagpalang pamilya ay mawasak at maghari ang kapayapaan ng ating Panginoon. At ngayon, bilang Kristiyano, wala na tayo doon sa kapangyarihan, sa sumpa at pagkaalipin ng kasalanan. Hindi na tayo alipin doon. Ngunit mayroon pa tayong nananatiling kasalanan. At yung kasalanan iyon, kapag ito'y ating sinunod, maaari pa rin tayong magumon sa iba't ibang kasalanan, pero hindi ka alipin na pupunta sa impyerno. You are saved. Na-save ka na doon sa pagkaalipin na yon, sa sumpa na yon. Pero daranas ka ng consequences. That's why mayroon pong broken families. Lalo na sa mga unbelievers, talagang tend to broken families talaga ang buhay nila. Gaano man kayaman, gaano man kagwapo, kaganda ang pamilyang ito. Kaya ngayon, bilang Kristiyano, dapat maingatan natin yon. Dapat si Kristo ang maging Panginoon ng ating tahanan. Sapagkat mayroon pong 4 na pagpapala. Ano yung unang pagpapala? Ayon po sa verse 18, ganito pong sabi, mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong asawa gaya ng nararapat sa Panginoon. Nasaan po yung biyaya diyan? Ang biyaya po ay ito. Isang biyaya kapag ang isang babae ay nagpapasakop sa kanyang asawa. Because kung hindi sa Kristiyano, hindi siya makapagpapasakop sa kanyang asawa tulad ng pagpapasakop niya sa Panginoon. Mayroon silang parehong isipan. Kanya nga may kita natin sa buhay pamilya, kanya-kanyang trabaho. Kasi kailangan pataasan sila ng sweldo. Pataasan sila, kumparahan sila. Pero pagdating po sa Kristyanismo, ang asawa po nagpapasakop sa kanyang mister na dapat ang mister ang nagtatrabaho. Imposible pong gawin yan ng pamilyang ngayon labas kay Kristo. Kaya nga, isang pagpapala sa isang tahanan kapag ka ang asawa ay nagpapasakop sa kanyang mister. It's a miracle. Kailangan kang maborn again dyan. Kailangan kang ipanganak na muli upang magawa mong magpasakop sa iyong mister. Marami naman kasabi, ay nagpapasakop ko sa mister ko. Oo nga, nagpapasakop ka, pero mayroon kang ibang tinitignang mister. Hindi pagpapasakop yun. You are so lustful sa iyong isipan, sa iyong puso. Tumitingin ka pa, mas nasisiyahan kang kakwentuhan ang ibang lalaki kaysa mister mo. That is not submission. Yan po'y gawa ng kasalanang nananahan sa atin. Marami kang minamahal na iba. But it's a miracle, it's a blessing kapag ka ang asawa ay nagpasakop sa kanyang mister. Gawa lamang ng Diyos yan sa kanyang buhay. Siya ay isang born again Christian. Kaya nga ang sabi ito, mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa gaya ng nararapat sa Panginoon. See, marami pong nagpapasakop sa kanilang mister but not according to the will of the Lord, kundi sa kanilang sarili. But ang Christian, kaya kasi nagpapasakop sa asawa dahil siya'y Panginoon ng iyong pamilya. He is your Lord. Even Sarah, ang tawag ni Sarah sa kanyang mister si Abraham, Panginoon. Panginoon. Yun ang tawag ni Sarah sa kanyang mister. Kanya nga, asawang babae ay magbibigay ng kanilang pagpapasakop talaga. Kasi sila po ay nasa Panginoon. Desisyon ng bawat misis ay dapat sinasubmit mo sa mister.
Sapagkat si mister ang siyang namamahala sa pamilya. Kadalasan, mas matalino yung babae kaysa mister. Yung babae maaaring nagtapos ng kolehiya, ang mister ay nagtapos lamang ng high school. Kaya magiging dominante yung may pinag-aralan eh. Yan ang takbo na sanlibutan. Pero pagdating sa Kristyanismo, kung sino yung mataas ang pinag-aralan, siya yung marunong mag-submit sa mababa upang yung mababa ay kanyang napapataas. Kaya si Mrs. katuwang, hindi po basta helper lang, kundi helpmate. Ang sabi sa Genesis 2:24, helpmate, katuwang. Kaya yung kahinaan ng mister, tumataas, kaya ginagalang ng mga tao sa labas, yung kanyang mister because of his wife. Suportado siya ng kanyang asawa. So, magpapasakop siya. At hindi lang yon, sa pagpapasakop ng misis, minamahal niya ang kanyang mister sa Panginoon. Hindi niya minamahal dahil gwapo siya, hindi lang gano'n, no? Dahil siya ay talagang mapagmahal din. No, ang misis, anuman ang problema, kalagayan ng mister, mamahalin niya sa Panginoon. Kung paano niya minamahal ang Panginoon, the same din, mamahalin niya ang kanyang mister, sapagkat itinakda ng Diyos that the husband is the leader or the Lord of the house. Lumalarawan siya sa Panginoon eh. Kaya nga, it's a miracle. Isang blessing po ng babae ay nagpapasakop sa kanyang mister. May tanong, paano Brad kung hindi believer yung mister? Unbeliever siya. Tapos dadakdakan yung misis niya, bumili ka ng syoktong. Gusto kong uminom. Sabi nga, well, pwede ba nating sundin na lang bilang pagpapasakop? Miiling kayo. Bubugbugin ka. Sumbagong taka. Hindi mo to. Now, tingnan, ibatay natin sa banal na kasulatan to those husbands who are not believers. First Peter chapter 3, verse 1 to 4. Ganito po ang sabi. Gayon din naman, kayong mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong sariling asawa, kahit na ang ilan sa kanila ay hindi sumusunod sa salita. Meaning to say, hindi Christian. Anong sabi? Anong utos? Sumunod pa rin, pasakop pa rin. Right? Tapos, anong layunin? Bakit nagpapasakop kayo? Mayroon tayong purpose o mayroon kayong babae, may purpose kayong magpapasakop sa kanya kahit na kayo ay pinagkaitan at pinagpaitan ng buhay. No? Upang mahikayat ng walang salita sa pamamagitan ng ugali ng kani-kanilang asawang babae. Paano yan? Di ba kasalanan yung bibili ka ng alak? Well, hindi kasalanan kung magpapaliwanag ka kahit bubugin ka. Sandali lang, mahal. Ito kasi ganito. Paliwanag mo. Malaman man niya at ipipilit niya, nasa kanya na ang kasalanan. Pero ang layunin nito sa mata ng Diyos upang mahikayat ng walang salita sa pamagitan ng ugali ng kani-kanilang asawa. Verse 2. Kapag nakikita nila ang dalisay at magalang ninyong pag-uugali, ang inyong kagayakan ay huwag maging panlabas. Ugali ang ipakita, hindi yung panglabas. Minsan yung kagayakan, minsan yung ating pinag-aralan. No? Gayak ng ating buhay yan. May pinag-aralan, may matalino ka sa mister, gagamitin mo yon ay gera kayo. Kaya sabi nito, ang inyong kagayakan ay huwag maging panlabas sa pagpapahiyas ng buhok at pagsusuot ng ginto o pagbibihis ng maringal na damit. Naku naman, darling, kita mo naman may nakakutik siya. Kung di pwede punta sa sindahan, no? Ikaw na lang. Verse 4, sa halip ay ang panloob na pagkatao na may kagandahang walang paglipas ng isang may hinhin at maamong espiritu. Yun nun, maamong espiritu na napakahalaga sa paningin ng Diyos. Kung mahalaga sa paningin ng Diyos na ikay may maamo, mapagpakumbaba ka kahit minamaltrato ka, ang Panginoon hindi natutulog yan.
Kaya nga, ang layunin kasi ay upang maakay sila. So, yun po yung kasagutan dyan. Ikalawang pagpapala sa tahanan. Yung una, may pagpapala kapag ka ang asawa ay nagpapasakop sa kanyang mister. Ikalawa, may pagpapala kapag ang mister ay nagmamahal sa kanyang asawa. Nagmamahal sa kanyang asawa. Hindi pagmamahal yung galing sa trabaho, uwi ka na kasi may naghintay sa iyong asawa. Hindi pagmamahal yon na lubusan na kapag sweldo ay bibigay mo lahat. Katungkulan yon ng mister. Ang pagmamahal dito, mga kapatid, ay pagmamahal ng Diyos na ibinigay sa atin nung ibuhos ng Banal na Espiritu ang kanyang pag-ibig sa atin, Romans 5:5. So ang asawang lalaki ay dapat magbigay siya ng kanyang pinaka, the best para sa kanyang asawa. Big sabihin, pinaka mamahal. Ano man yon, gawin natin yung pinaka. Kung nagsasalita siya, bigay mo yung pinaka pakikinig mo sa kanya, pinaka unawain sa kanya. Ibigay mo ang pinaka oras mo para sa iyong asawa. Kadalasan ang mister, pagdating sa bahay, "Ne, tsinelas ko." Dala naman si Ne. Ayan. "Ne, pakikuha mo ngayon remote control." "Ne, yung dyaryo." Si Mrs. ang nagbibigay sa iyo ng kanyang pinaka panahon para sa iyo. Hindi ikaw ang nagbibigay. Hindi yung pagmamahal natin, yung asawa ko, mahal na mahal ako. Lahat ng utos ay susunod niya. Oo nga, mahal ka niya, pero ikaw, pinapakita mo, utusan lang ang asawa mo. Helper lang. Ibigay natin ang pinaka mahal nating panahon para sa kanya. At ibigay natin ang ating pagmamahal. Pagmamahal, hindi lang sa salita. Mahal kita. Alam mo, hindi pa nagbabago paningin ko sa iyo simula nung tayo mga bata pa. Kahit marami ka ng tagyawat sa mukha. Hindi lang sa salita, kundi ibigay natin sa pamagitan ng ating pagmamahal. Paano natin minamahal ang ating anak? Di ba, inayapos natin? Very soft, minamahal natin, lalo yung apo ko, talagang pinaparamdam ko sa mga apo ko, mahal ko sila. No? Kaya hanggang salita lang ako. Pero dinadaan ko sa yaka. Mahalaga yun, mga kapatid, mga mister. Minsan naman nayakapin nyo naman ang misis ninyo. Kahit na siya, siyempre, kahit na nangangamoy pawis na sa kasipagan, buong umaga, pero mo, alas 4, gigising na para magluto, ipagtitimpla ka ng kape, tapos paliliguan si bunso, bibihisan, tapos ihatid sa school, babalik, pawis na naman, saka pagluluto ka ng amusan, yakapin natin kahit amoy pawis, kahit amoy araw yan. Hindi lang sa salita tayo dapat nagmamahal. Iwasan natin ang pait. Marami akong pagsisisi sa asawa ko dahil pagka ako'y naiinip na napagsasalitaan ko siya, tumatahimik, umiyak lang sa tabihan. Marami akong pagkukulang. Marami akong nagawang hindi tama. Nabibigyan ko siya ng pait sa kanyang buhay. Kung alalahanin ko paano niya ako pinagtanggol, paano niya ako inalalayan, paano yung tinulayan, pero ginantihan ko ng kapaitan. Pero salamat sa Panginoon, maunawain yung misis ko, dinadagukan lang naman ako. Unang-una, kung binibigay natin yung ating pagmamahal at pag-iwas na mabigyan sila ng pait, huwag nating pagsilosin ang ating asawa. Never. Pagsisilos po, hindi lamang yung mayroon siyang kinakausap ng ibang babae. Pagsisilos sa iyong oras. Pagsisilos sa iyong kabalahan. Alin ba mas abala sa iyo? Alin ba, hindi ba napapansin ng asawa mo? Kailangan huwag natin silang pagsilosin. Huwag silang pagsalitaan nang hindi nila naintindihan. Ako ang kadalasang hindi ko maintindihan sila. Mahina pong tenga ko, bingi na ako. Kaya malakas ang buhos ko dahil bingi ako. Pag pagsalima magsalita, yung ano pa, ha? Ito naman, hindi ka nag-intindi. Pati yung panganay ko. Pa, may ganito ba? Ano yan? Hindi na imik yung panganay ko, titingnan lang akong ganyan, no?
tatalikod. Sasaktan ako noon, no? Paano pa kaya kung yun ang gagawin ko sa misis ko? Di ba? Ako bilang ama, naunawaan ko yung anak ko kasi akala niya, sariwa pa rin yung pandinig ko. Hirap na ako. Pag nagsalita ka sa likod, hindi na kita maintindihan. Narinig ko yung lalo, pero hindi ko ma-spelling. Kaya nga, isang bagay na dapat iwasan natin sa ating mga minamahal, lalo sa ating asawa, huwag natin silang bigyan ng pait sa buhay nila, huwag nating pagsalitaan ng hindi tama, dapat matuto tayong magpakumbaba. Nung tayo hindi Kristiyano, tayo yung commander-in-chief, di ba? Maliban lang kung under desire ka. Pero kadalasan, ano ba? Gugutom na ako at pang-almusal, oh! Di ba, ganyan tayo? Ganyan din ako noon eh. Kaya ang misis ko, hindi ko masisi talaga na naglulosyang noong araw kasi nga hindi na makapag-ayos ng sarili dahil mas inuunan niya ako kung anong dapat gawin. Pero sa loob ng 50 years, natuto rin ako. 51 years na ngayon. At isa pa, na huwag nating dismayahin ng ating asawa. Natutunan ko ito mga kapatid. Huwag kalimutan ang iniuutos nila. Pag may sinabi sila, huwag mong kalimutan hanggat maaari, ilista mo na. Pag sinabi mong, mamaya, kasi gagawin, tiyakin mo na kung mamaya, isulat mo na kung ano yun. Dahil makalipas lang 1 minuto, ano yun sinabi mo? Magagalit yun. Di ba? Masubukan mo yung brother boy? Ha? So, yun po, isang pagpapala na kapag ka si Mister nagmamahal sa kanyang asawa. Bakit po? Kadalasan si Mister, dahil po depraved, makasalanan, patay sa kasalanan, siga yan sa tahanan. Nangyari sa akin yan mga kapatid. Please, ngayong Kristiyano na tayo. Lahat ng mga anak ko nanginginig pag nagsalita. Ano ba dyan? Nanginginig na lahat yun. Alam nila Rudolph yan. Nung pastor na ako as isang Pentecostal sa Mission House. Pag nandiyan na yung kotse ng tiyahe ko, sabi ni Rudolph, andyan si Pastor, andyan boy! Kanya-kanya sila kuha ng walis, nagwawalis, naglalampaso, dahil takot sila. Kung gayon ang gagawin ko sa asawa ko, tinuluyan na yung unang paghiwalay niya sa akin. Hiniwalayan ako niyan kasalanan ko. Sinundo ko siya, drive ako ng jeep, paglabas niya, tamang-tama nakasabit doon sa likod, inarangkado ko na para siyang banderang gumagano sa likod. Dahil nga, napakasalbahe ko talaga, mga kapatid. Noong araw, sinasaktan ko ang asawa ko. Sana maging leksyon sa atin na huwag nating gawin ngayong Kristiyano na tayo. Okay. So, yun po yun. Isang pagpapala, si Kristo maging Panginoon sa ating tahanan dahil, una, si Mrs. nagpapasakop sa Mister. Ikalawa, si Mister nagmamahal sa kanyang asawa. Ikatlo, kapag si Kristo ang Panginoon sa ating tahanan, isang pagpapala, ang mga anak nagpaparangal sa kanilang magulang. Verse 20. Sa 19, kanina sa Mister, lahat ng lalaki ibigin ng kanyang asawa. Ngayon, 20, mga anak, sumunod kayo sa inyong mga magulang sa lahat ng mga bagay sapagkat ito'y nakakalugod sa Panginoon. Now, compare natin, yung po yung unbelievers, hindi pa Kristiyano yung magulang o Kristiyano magulang pero nagpapabaya sa anak, hindi sinusunod yung Proverbs 22 verse 6, train up your child the way they should go. Tinitrain nila sa sanlibutan, sa paraan ng sanlibutan, hindi po sa Bible. Hindi sa isang magandang asal spiritual. Kaya nga, bagamat sa una, masunurin ng mga bata, natutuwa tayo. Once na sila po ay nakaramdam na ng kalayaan, marunong na sila mga tuwiran, diyan mo makikita, hindi kanya susundin. At kadalasan, ikaw napapahiya. Halimbawa ko, ang anak mo is warpik, pagdating sa school, may sinuntok, black-eyed, papatawag ka ng principal. Siyempre, pagtatanggol mo rin. Pero totoo nun, yung anak mo, disgrace sa iyo, wala pong pagpapala. Pero, ang pagpapala ay dumarating sa tahanan kapag si Kristo ang Panginoon natin sa ating
tahanan. Nagiging masunurin ang mga bata, natuturuan sila ng mga tamang ugali. Natuturo naman talaga ang tamang ugali, di ba, mga kapatid? Tulad ng mga drug addict na yan sa labas, yung mga warlord na yan, mga sindikato na yan, kabisado nila ang good manners and right conduct sa elementary. They know that. Pero because mayroon silang sin, sila po'y depraved. Lalabas at lalabas yung nature na yon. Kaya pagdating sa may gulang na, makikita mo kung gaano sila karebelde. Kaya nga, hanggat maaga pa, sinusubaybayan ng mga magulang, it's a blessing na mga magulang ay natuturuan ang kanilang mga anak upang ang mga anak ay nakapagbibigay parangal sa kanilang magulang. Basahin natin muli ang verse 20. Mga anak, sumunod kayo sa inyong mga magulang sa lahat ng mga bagay. Kadalasan yan, ang mag-ina, mag-ama, nag-aawayan sa maraming bagay, hindi magkasundo. Pero ang sabi rito, mga anak, sumunod kayo sa inyong mga magulang sa lahat ng bagay. Parang military ba? Di ba? Obey first before you complain. Ang mga anak na natuturuan, susunod mo sila. Ma-realize nila, tama pala si mama. Mali pala ako. O di kaya, ma, mali ka. Pero nag-obey muna sila. Kaya nga, sundin o sa lahat ng mga bagay sapagkat ito'y nakakalugod. Hindi lang nakakalugod sa mga tao. Kung gusto natin, lahat ng tao nakikiting sa ating anak, natutuwa sila, nalulugod sila. Pero they are disgraceful in the sight of God. Bakit? Pantao lamang yung kanilang pangungugali at hindi talaga mula sa salita o prinsipyo ng Panginoon. Doon po nalulugod ang Diyos sa ugali ng ating mga anak na mayroon silang takot sa Panginoon. Nakakalugod sa Panginoon. Kaya turuan natin ang ating mga anak, kung di pa sila talaga Christian, kung maliit pa sila, na sila po ay magpala sa kanilang panlupang magulang. Kailangan talaga gumalang sila. Kailangan silang mayroong paggalang dito pa lamang sa lupa. Kasi yung pong salita, sabi nga rito, sundin sa lahat ng bagay, utos ng magulang, sila yung ikalawang tumatayo bilang Diyos sa tahanan, ang magulang. Paano natin masasabing mahal ka ng anak mo? Dahil binigyan ka ng regalo sa birthday mo, pero ilang taong hindi nagpakita sa'yo. Ngayon bibigyan ka ng kotse, wow, mahal na mahal ako ng anak mo. How about those 15 years na nagrebelde sa'yo? Is that love? Hindi po love eh. Sapagkat ang totoong pag-ibig, tulad ng sinabi ng definition ni Jesus Christ na pag-ibig, John 14:21. Ang sabi ng Panginoon, sino mang nagtatangkilik ng aking salita at sinusunod ito, siya yung umiibig sa akin. Apply natin sa family. Ang mga anak na kung tinatangkilik ang mga utos, salita ng magulang sa lahat ng bagay, yun yung totoong nagmamahal sa iyo. Kaya nakakalugod yan sa Panginoon. Pero ilang anak ang napapariwara, kabata-bata pa lang, 14 years old, ay may boyfriend na, may girlfriend na. Well, hindi natin maiwasan yun kasi mayroon talagang mga tutang pag-ibig. Nangyayari yan. Puppy love, di ba? Pero not necessarily pag-ibig talaga yon, damdamin yung likas na tao na mayroon pong kasalanan. No, ang pag-ibig ay nababatay sa nakikita, damdamin, pero once nag-mature sila, alam natin na ang pag-ibig is a decision. It's a matter of will. Hindi kailangang tignan mo maganda, gwapo siya. No, it's a will, decision ang tunay na pag-ibig. Kaya nga, tignan natin, kung ang anak natin sumusunod sa lahat ng bagay, then therefore, parang ikaw si Kristo na sinusunod ng kanyang mga taong nagmamahal sa kanya. Hindi ka naman Kristo, but nakukuha mo yung principle ni Christ. Sila'y magbibigay lugod sa magulang, sa panlupa, at the same time, dahil dyan, matuto rin sila magbigay ng lugod sa panlangit na Ama. Nagsisimula yan sa family. No?
ang isang magulang kung hindi kilala ang Diyos personally sa kanyang buhay, hindi niya maituturo ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang mga anak. Pero kung mayroon kang totoong pag-ibig sa Diyos, maituturo mo sa mga anak, kaya ang mga anak matututong umibig sa Diyos. Ganun po mangyari yung commandments ng Panginoon. The first commandment is love God above all with all your heart, with all your soul, with all your strength. Then the second one is love your neighbor as you love yourself. Di ba? Hindi ka makakaibig sa iyong kapwa unless hindi ka umibig muna sa Diyos. At hindi ka rin pwedeng sabihin umibig sa Diyos na hindi ka iibig sa iyong kapwa. Kaya ang anak natin, ito yung bunga ng ating pag-ibig sa Diyos dahil sinusunod natin ng Diyos na sila'y i-train. I-train sila sa paraan ng Panginoon. Kaya ang mga bata ay nakapagbibigay parangal sa mga magulang. Ilang mga magulang ngayon ang sugatan ng puso dahil ang mga anak nila. Alam nyo na, nakikita nyo naman kung ano yung nangyari sa mga bata sa labas. Then lastly, na blessing, pang-apat, kapag si Kristo ang Panginoon sa isang tahanan, ang pagpapala, ang mga magulang ay nagpapalakas loob sa mga anak. Yung una, ang asawang babae nagpapasakop sa kanyang mister. Ikalawa, ang mister nagmamahal sa kanyang asawa. Pangatlo, ang mga anak nagpaparangal sa kanilang magulang. At pang-apat, ang mga magulang nagpapalakas loob sa kanilang mga anak. Verse 21. Ang sabi po, mga ama, huwag ninyong ibunsod sa galit ang inyong mga anak, baka manghina ang loob nila. At kapag nanghina ang loob nila, lalayo sila. Kaya maraming mga wayward child, mga umaalis sa tahanan dahil hindi makatiis sa kanilang bahay. Mabunganga si nanay, maingay si nanay, mas maigi pa yung barkada, sweet na sweet. Di ba? Mas ibigin nilang barkada dahil tanggap sila roon. Pero sa tahanan, bulyaw. Dito, bulyaw doon ni tatay, ni nanay. Kaya nga, kung hindi si Kristo ang Panginoon ng tahanan, broken family. At dito, panghuli, mga ama. Yung ama dyan is generic. Kasama na dyan ang ina. Mga ama, ina, huwag ninyong ibunsod sa galit ang inyong mga anak. Baka manghina ang loob nila. So, mayroon pong caution dito na sinasabi ng Panginoon o ng salita ng Diyos, mga magulang. Dalawang bagay. Una, huwag niyong mamaliitin ang inyong mga anak para ibunsod sila sa galit. Pag sinabing minamaliit natin, mayroon tayong kinakabigang mas mahal. Pinapakita natin sa isang anak natin na mas paborito mo ito. Minamaliit mo yung kanyang kakayanan, minamaliit mo yung kanyang paggalang, pagmamahal sa iyo kasi mas gusto mo ito. Huwag nating maliitin ang ating mga anak. Minsan, maraming nangyayari yan. Pag nag-aaral ng assignment, o ikaw, nagawa mo yung assignment mo. Ikaw kuya, ikaw bunso. Ako bunso, ang hina-hina naman ang utak mo. Hindi tulad kay kuya, oh. Tumulog kay kuya. Ang galing-galing. Minamaliit natin ang ating anak. Hindi ka tumulad sa kapitbahay natin. Ang galing-galing talaga ng batang yon. Kaya binilhan ng bagong bike. Kasi nga, natutuwa yung magulang. Pag ginaganan natin, minamalit natin kakayanan, siyempre hihina ang loob nun. Never compare your child sa iba. Bagkus palakasin pa natin yung kahinaan nila. Kailangan i-train sila the way they should go. Kung may kapintasan ng anak natin, halimbawa, mayroon siyang special child. Di ba ang special, lalo nating minamahal. Hindi natin pinagagalitan. Pinapahina natin ang loob ng ating mga anak. Kaya minsan, lumalaban. Kasi sobra na eh. For 10 years namin pagmamasid sa aming kapitbahay, hindi ko sinisira ang kapitbahay, pero gagawin ko na example. Kapitbahay namin, may dalawang anak,
na lalaki. Si tatay, malakas. Pero sa tuwing magkasalubong yung mag-ama na ito, walang ginagawa sa tatay kundi bunganga ng bunganga, bunganga ng bunganga. Bakit hindi ka nakahakot ng mga doon? Mga surplus doon, ganito. Alam nyo, sa tagal-tagal ng pagbubulyaw, ngayon may pinag-aralan yung mga bata, sumagot. Sumagot na. Ikaw tayo, wala kang ginawa kundi mambulyaw. Nanginig siya. Natakot siya. Laki pa sa akin yung anak na panganay. Ikaw tayo, tumigil ka nga. Bakit? Sa simula pa lang kasi, binubunsod sa galit yung mga bata. Tinamnan ng mga negatibong kaisipan yung bata. Kaya nga pagdating ng panahon, pulis pa naman, nag-aan ng pulis. Laking tao. Dinuduro yung ama ngayon. Ano ngayon ng ama? Hindi nakaramdam ng pagmamahal sa anak. Hanggang ngayon. Kundi, tay! Ginagano na siya. Pati nung bunso. Hindi niya naramdaman. Kasi hindi siya nagparamdam ng kanyang pagmamahal sa kanyang anak. Ibinubunsod sa galit. Mayroon din ibang paraan ng pagbubunsod sa galit sa mga anak natin. Nung malit pang anak natin, pinababayaan natin sila maglaro ng cellphone, kung ano gusto nila. Sige, katubay, bilhan pa ng panibagong cellphone, yung bagong uso, yung S24, ano ba yan? Ngayon nakaatin ng Sunday School, sinabi mo, anak, akin yung cellphone, masama yan. Ano isipin ng bata? Ginalit mo siya. Bakit? Noong araw na, binilhan mo pa ako ng bagong cellphone, ngayon bawal pala yan. Bakit hindi mo sinabi noon? Binubunsod natin ang ating mga anak. Pinagbabawalan natin dahil nakikita natin mali, pero nung maliit pa, pinababayaan natin, natutuwa pa tayong ginagawa nila. So, yun po yung 4 na blessings when Christ is the Lord of the home. Sa pagtatapos natin mga kapatid, gaano man kaganda ang isang pamilya, gaano man ka-prosper ang isang pamilya, gwapo man o maganda ang miyembro ng pamilya, hindi ibig sabihin ito ay nagiging home, tahanan. Family, hindi nagiging home. Ganda man ang bahay mo, pero a house is not a home. Kaya nga, ang magagandang tahanan, hindi nakabatay sa ganda, sa itsura, sa yaman. Hindi sa pinag-aralan, kundi na kay Kristo. Tanda natin, lahat ng ating kamalian, lahat ng mga consequences ng ating kasalanan, kinamatayan ni Kristo yan upang tayo po ay tumayo sang-ayon sa kanyang salita. Itinakda niya, itinatag niya ang foundation ng marriage. Ito'y sagrado at hindi ito pakasanlibutan lamang, ng sanlibutan lamang nag-i-enjoy ng ating bahay. Lahat ng ito, gaano man kaganda, maaring gumuho sa iglap. Wala na si tatay, wala na si nanay, wala na si kuya, nasaan? Andun sa kalsada, marungis na. Kumakain sa basurahan. Pwedeng gumuho ang ating pamilya kung hindi ito nagiging tahanan. Nagiging tahanan ang isang pamilya o isang bahay kapag si Kristo ang nasa kanila. Gaano man kasimple ang bahay, maganda ito kapag tama ang naninirahang pamilya. Matibay ito. Even the gates of hell cannot prevail against it. Sapagat ang pamilya, yan ang unang church. Dito nagmumula ang aral ng mga bata upang pagdating sa church na ating dinadaluhan, ready na sila. Kaya nga ang pamilyang nandyan sa kamay ng Panginoon, kahit pintuan ng dyablo, hindi ito makakagiba.
Hindi ito makakawasak, Minsan magigiba, pero bumabangon. Sapagat ito ay nakatayo sa ibabaw ng bato. Darating at darating ang mga bagyo unos sa pamilya. Pero magiba man ito, mananatiling nakatayo sapagat nakatayo sa Panginoon. Ang pamilya ay gumaganda at tumatatag kapag si Kristo ang naghahari dito. Hindi sa iyong pagiging reliyoso, every Sunday umaatin ka. You know about Christ. You know about teachings of Christ. Who is Christ? Who is God? Pero hindi ka kilala ni Christ. You have no personal relationship. Wala kang living bond with Christ. It's nothing. Mas maganda talaga yung pinananahanan tayo ng ating Panginoon. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita. Nawa mapagtibay namin ang aming relasyon sa iyong buktong na anak na si Kristo sa pamagitan ng pananahan niya sa aming pong mga bahay upang ito'y maging tahanan. Nariyan ang mag-asawa na nagmamahalan, kakaunawaan, at nariyan ang mga anak na nagpapasakop at nagbibigay parangal sa magulang, at ang buong pamilya ay nagbibigay parangal at dangal sa Panginoon. Maraming salamat po Diyos, itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen.